babalik sa TV5 ang Willie Revilla. Under negotiation pa ang lahat. May oras na. May oras na. At may posting na agad-agad. Alam niyo ba yung one-on-one ni OG Diaz kay Baron Geisler? Marami nagtatanong, lalo na sa akin, sino yung nanay ng bata? Kilala ko po kung sino ang ina ng itinuturing niyang anak. Tinanggap ko ang anuman na pinagkasigalutan natin dalawa. Ngayon, bayaran mo naman ako. Hindi na raw kailangan pa ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo sa kanyang buhay at career. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Sa inyo na po nagmula. Heto na naman po ang tropa, taga-rasyon ninyo ng talaga namang ayuda ng mga chika at intriga na nakapagpapalimot sa inyo sa problema at kalungkutan. Maraming salamat po. Tama, Romel Chika? Tama, summer na. Painitin pa natin ang chikahan. Sobra. Dito yan sa ating programa. Naku, ano naman kaya ang masasabi? Dito naman po sa bandang kaliwa, Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Siyempre talagang umiinit-init na talaga ang panahon, kaya lalong umiinit ang mga intriga sa loob ng showbiz world. Paulit natin, parang hindi malinaw. A.k.a. Barikutot, Wendell Alvarez. Siyempre umiinit na ng panahon, kaya umiinit din ang mga showbiz intriga at ang mga chikahan namin dito. Bibigyan namin ito ng opinyon. Ay, naku, wala. Kinakabog na talaga tayo. Diba? Ilang araw mong minemorize yan? Siguro mga 3 days. Sleeves ka na naman. Dapat talaga ito ang ginagamit mo sa Magharap. sa hearing. Sabi nga ni di ba, ng fiscal, magsalita ka naman. Oo. Kasi mamaya ko ibukahin. Yan ang ganda kwento po. Habang nagsusumiti po kami ng aming counter affidavit. Kaya dyan lamang po kayo mga kapatid, mga kachika, lahat po kayo yak na masisiyahan. Dito po sa inyong programa, sa ating programa. At ito ang Showbiz Now! Bibigyan po namin kayo ng patikim. Nung mag-submit po kami ng counter affidavit para po kay Mrs. Estrella Labati, nanumpa po kami. Siyempre, pagka ganun, babasahin ng piskal kung ano yung nakasulat na inihanda ng aming abogado, ayon na rin sa ating kaalaman. At sasabihin natin, opo, piskal, sumusumpa ka ba? Chuchu-chuchu. Ganun-ganon. Na kapag nagsinungaling kayo, under oath kayo, ay pwede kayong kasuhan ng perjury. Di kami po ni Romel, yes, piskal. Eh si Wendell, sabi ng piskal, sumagot ka naman, magsalita ka naman. Ano yung sinagot mo? Opo. Aliw na aliw sa kanya ang ating piskal, di ba naman? Kaya nakakaaliw din, di ba? Pati si Atty. Rap Andrada tumitingin sa akin kasi hindi nga ako nagsasalita. Oo. Dapat pagka ganun, irerespeto natin ang piskalya. Akin lang pala sumagot. Oo. Ganon. Nanunumpa ka ba kayo na ganito, isa-isa pa nga tayong sinabi, di ba? Ikaw pa yung nasa unahan. Ikaw pa naman. Nung sabihin ko na, piskal, kasi po wala siyang ngipin. Malaka ko na piskal. Diba? Gano'n, ang dami-dami po namin karanasan sa pagharap namin sa piskalya. Basta, at eto na nga po mga kachika, umpisa na po natin ang ating mga balitaan. Of course, kalat na po ang isyong ito at lamanan ng mga pahayagan at ng social media. Ito po yung pagpunta ni Willie Revillame sa bakuran po ng TV5 at ng Signal noong nakaraang Biyernes kasama po ang abogado ng Tito Vic and Joey mula sa Divina Law Office na si Attorney Buko de la Cruz. Ano ang kumalat na balita? Naku, ito na, naalarma na naman ang lahat kasi dahil sa kumalat na picture. May picture eh. May picture. Ang background. With the executive. So nagkanya-kanya na naman ang kwento. Babalik sa TV5 ang Willie Revillame. Pa-question naman yung ano ni Attorney Buko. Wawawin, TV5. Parang Oo. gano'n. Ikaw, ano ang naging reaction mo nung makita mo? Nung makita ko yung picture, sabi ko, ay, talaga naman, Diyos ko, talagang marami pa rin nagmamahal talaga kay Willie Revillame. Ganon. Diba? Kasi diba,
parang pagka may mga ganyan, may mga news tungkol sa noontime show, sa kanya kaagad nakatuon kaagad yung mga kwento. Okay. Ganito po ang nangyari. Pagkatapos po ng meeting nila ay nagkausap po kami ni Ate Shena Olaso, ang Vice President po ng Signal for Content, di ba? Dahil sabi niya, Nanay, gusto lang naming sabihin sa inyo ni Miss Jane Basas na nagpunta si Willie dito sa ating opisina kanina. At inilatag niya kung ano ang kanyang gustong mangyari. Pero wala pa pong pirmahan, hindi pa sure. Wala pa pong pinagkatapusan sa aming pagharap. Nakinig lang po kami sa kanya. Yun ang sabi niya, Ate Shena, ang habang buhay na magiging idolo ng mga kabataang Pilipino dahil sa batibot. Ay, Shena Olaso. Shena. Diba? Ako naman ang sabi ko sa kanya, kung talaga rin namang makatutulong sa ating network at maraming tao natin ang mabibigyan ng hanap buhay, bakit naman ang hindi? Why not? Diba? Oo. Diba? Tama lang naman. Oo. Sabi niya, wala pa po talaga, hindi pa po talaga na pag-uusapan kung siya ba ay pupunta na dito sa ating istasyon. Naghahanap po siya ng bahay. Sabi niya gano'n. Ang nakakaloka lang kasi, nasa under negotiation pa ang lahat. May oras na. Oo, may oras na. At may posting na agad-agad. Siyempre, lahat na makakakita doon, kahit wala kang capture doon, pag nag-post ka ng gano'n, may ibig sabihin yun. Oo, dahil nagsadya. Yes. Nakipag-meeting. Napakaganda naman po ng ginawa ng mga bossing ng TV5 at ng Signal 1PH. Lalo na sila Tita Jane Basas, si Sir Guido Zavaliero, si Ate Shena at iba pa pong tagapamuno ng aming istasyon. Binigyan siya ng pagkakataon na mailatag, marinig kung ano ang gusto niyang mangyari. Tama. Ay kung meron naman talaga siyang producer at bibili naman ng oras, magba-block time, why not? Correct. Tama. At saka pinakinggan naman siya ng Media Quest, di ba? Oo. Yun ang nakakatuwa. Sa kabila ng pag-iwan niya, meron pa siya noon. Binigyan siya ng chance ilatag kung anong proyekto ang gusto niya at kung anong nangyayari sa show niya. At syempre nabuhayan po ang kalooban ng mga tagahanga ni Willie Revillame dahil napakatagal na pong napapabalita na babalik na siya, pero wala namang nagaganap. Correct. Ayan, nililinaw po namin mula po mismo sa mga bossing ng Signal, ng Media Quest, ng TV5, wala pa pong sigurado. Pinakinggan lang po muna nila ang inilatag na, parang nagpipitch ka ng isang programa. Pero syempre, hangad natin sana magkaayos ang dalawang grupo para dumami ang magkaroon ng trabaho ulit. Tama. Yan. At saka, huli pa rin naman na magdedesisyon dito ay si Sir Manny V. Pangilinan, si Sir MVP pa rin. Pero tulad nung sinabi ko, habang nag-uusap sila, nagsasalimbayan naman yung mga kwento na ang It's Showtime na ang makikipag-head-on sa Tito Vic and Joey It Bulaga. Diba? So, naisip ko lang, hindi kaya kapag ka nakurot natin ang ego, di ba? Ni Sir MVP. Pwede. Di ba? Ay, oo naman. Dahil ito po ay isang sundalo na may bala at may baril. Kayang-kayang humarap sa matindihang gyera. Correct. Hindi kaya mag-back-to-back nga Ay, ang oo. Itbulaga at ang programa ni Willie Revillame. Pwede. Dahil ito Diba? naman ay negosyo, walang personalan. Bakit ang hindi? Correct. Diba? At saka maganda yan kasi buhay na naman ang telebisyon. Tama. Kung magbaback-to-back, ang ganda nun. Mula alas 11:30 ang Itbulaga, diba? Tapos sabi nga hanggang 2:30 daw to 4 naman daw itong kay Willie. Basta po, abangan po natin kung ano magiging desisyon, kung ano ang talagang kalalabasan ng kanilang pag-uusap. Yun lamang po yun. Okay. Eto pa, naku maganda itong kwento na ito. Napanood nyo ba yung one-on-one ni OG Diaz sa OG Diaz Inspires kay Baron Geisler? Ang ganda-ganda. Correct. At may revelasyon doon. Oo. Napakaganda nung kanyang inilatag doon sa kwentuhan nila ni OG na yung pagbabago niya bilang isang tao, pagbabago bilang isang aktor, at talagang ang kanyang buhay ngayon ay nakadesenyo na dahil ang mga kasama niya lagi ngayon sa buhay niya ay mga good influence. Yan ang maganda. Kinalimutan na niya yung masyadong paglalango, paglalasing, di ba? Siya ay napaka-professional na ngayon. At dapat lang naman dahil nakapanghihinayang ang pinagmulan at pinagsimulan nitong si Baron Geisler na isang napakagaling na aktor. Yes. Diba? Correct. Ayun. At doon po, mga kachika, sa isang bahagi ng panayam ni OG Diaz kay Baron Geisler, ay meron siyang binuksan na isang revelasyon. Ang sabi po ni OG, bukod ba sa mga anak ninyo ni Jamie, meron pa bang iba? Ayaw pa muna sanang magsalita ni Baron, pero sinabi niya, there's someone out there. Ay,
So, ibig sabihin, meron siyang anak sa pagkabinata na tumatayo bilang panganay niya. Bukod sa mga anak nila ni Jamie, ang kanyang wife. Diba? Nakakaloka yun kasi there's someone out there. Ayon sa kanya, ay nakita na raw sila ng bata na dalaga na ngayon nung 6 or 7 years old pa lang ang batang ito. Ang sabi niya, at kailan lang daw ay dumalaw sila ni Jamie, ng wife niya. Nagkita raw uli sila ng kanyang panganay na anak na itinuturing. Siyempre, panganay yun eh. At least maganda. Nagdala daw siya ng cake, tapos niregaluhan daw niya ng alahas. Set daw ng kanyang birthstone. Parang ganon. Nung una raw na nagte-text sa kanya yung bata, ay tinawag siya ng dad. Naku, kinilig daw siya talaga. Tuwan-tuwa daw siya. Pero ang talagang nakakaano doon, yung sinabi niya na one time, nag-text sa kanya noong ang mami niya ay buhay pa. May sakit. Tapos sabi daw niya sa sarili niya, ako ang tatay mo. Mahulog daw siya. Ako ang tatay mo. Sabi raw niyang ganon. Yun ang sabi ni Baron. At tayo maligaya kung ganyan. Oo, maganda yun. Nagkita na sila. Diba? At maganda ang kanilang pagkikita. Kumbaga, yung mga panahon na ipinagdamot sa kanila, makababawi si Baron sa kanyang anak. Yun naman ang gusto niya. Oo, yung natuldukan na, yung matagal na tanong. Yun ang pinakamaganda. Siyempre po, kapag kaganyan na may ipinagtapat ang isang artista tungkol sa kanyang pinakalilihim-lihim na bahagi ng kanyang personal na buhay, kaliwat kanan po ang tanungan. Marami nagtatanong, lalo na sa akin, marami nagtanong sa mga nakapanood ng panayam ni OJ Diaz, sino yung nanay ng bata? Ayun, yun ang tanong talaga. Lahat talaga magtatanong kung sino. Ganun naman lagi di ba? Oo, automatic yun, di ba? Ako po, aaminin ko, nung pinapanood ko po yung panayam ni OJ kay Baron, ako ba'y umiyak. Talagang doon sa bahagi na sinabi niya yung tungkol sa kanyang anak, may bumundol sa puso ko. Talagang matindi. Kasi mga kachika, kilalang kilala ko po kung sino ang ina ng itinuturing niyang anak, ng kanyang sinasabing anak. Sagasa po ako dyan eh. Talagang sabi ko nga noon, nung panahon na yon, 2008, ang sabi ko sa mga kaibigan ko, anumang lihim ay hindi maaaring hindi mabunyag. Parang bagoong po ito na isisilid po natin sa botelya na gaano man po kahigpit ang ating pagtatakip, sisingaw at sisingaw ang amoy sa takdang panahon. At si Baron Geisler pa ang naglabas ng revelasyon. At dumating na ang araw na di natin inaasahan. Akala natin, ako lalo mamamatay na yun ng ganun lang. Ako lalo na, kaya hindi ko inasahan. 16 na taon na po ang nakalilipas. At ako po ay may ipapapanood po sa inyo na isang panayam po sa akin noong October 5, 2008 po ito. Pagkatapos ng 16 na taon, narito po at panoorin po natin. Mahigit na ang 2 taon ang nakararaan. Nagdalang tao ka nang hindi alam ng karelasyon mo. Hindi alam ng pamilya mo. Nagpunta ka sa isang ospital na matatagpuan sa pagitan ng Mandaluyong at Pasig. Pumasok ka ng alas 12 ng hating gabi. Pininturahan ka kinaumagahan. Nagsilang ka ng sanggol na babae. Nagtago ka sa pangalang uwi ka ng bahay, hindi na lang sanggol. Pinaalagaan mo sa isang kaibigan mo aktres na kilala natin pareho, kilala ng publiko, ng ilang buwan. Pagkatapos ng ilang buwan, pinadala mo ang bata sa inyong tahanan. Ipinakilala mo sa kanila at sa iyong mga anak bilang ampon mo. Sino sa ating dalawa ngayon na walang buti? Ako na nagmahal at nagkaroon na extension at oportunidad na magmahal ng 2 batang hindi ko dugo. O ikaw na hinugot sa sinapupunan mo ang isang sanggol pero hindi mo binigyan ng pangalan. Manalamin tayo sabay ngayon. Kinausap ko yung ina ng itinuturing na panganay ni Baron Geisler. Sabi ko sa kanya, hindi pa kasi kasagsagan ng social media noong 2008. Wala pa. Pero matindi na to. Gumawa na ito ng napakalakas na ingay. Sobra na. Sa buong mundo ng showbiz. Talagang sabi ko, noong 2010, nung humingi ka ng tawad sa akin, kinausap mo ako, pinatawad kita. Tinanggap ko ang anuman na pinagkasigalutan
natin dalawa. Ngayon, bayaran mo naman ako. Kasi 16 na taon ang pinalipas bago dumating ang bendikasyon. Ay, first time mong naningil, ha? Oo, First yung time mong vindication, kailangan kong maningil para naman po maitayo ko yung kredibilidad ko na sayaw sa loob ng 16 na taon. Ang sabi niya sa akin, wag mo lang nanay babanggitin ang pangalan ko. Oo, humihingi ako sa iyo ng respeto. Bumubusina ako sa iyo ngayon. Maitatawid namin ito sa SNN at sa CFM nang hindi namin binabanggit ang pangalan mo. Ayun. Ang tanong ko, pero totoo ba na nagkita na pala ang anak mo at saka si Baron at nagdala pa ng cake at binigyan niya ng set ng alahas, yung birthstone niya? Anong sabi? Sabi niya, wala akong alam. Wala na akong pakialam sa kanya. Hindi ko siya sinusundan, hindi ko siya pinafollow. Mag-isa kong pinalalaki ang mga anak ko. Diyos lang ang katabi ko sa pagpapalaki sa kanila. Hindi ko alam yung sinasabi niya. Naisip ko, bakit nga pala pagkatapos ng 16 na taon at saka lamang nagsalita si Baron para ilantad yung lihim na ito. Yung anak nila ng isang actress. Sabi niya, kasi meron siyang pelikula, wag niya akong gagamitin sa promo ng pelikula niya. Ayun. Yun ang sabi. Hindi po namin papangalanan kung sino ang actress na tinutukoy na ina ng tinutukoy ring anak ni Baron Geisler. Pero sinabi naman ni Baron doon sa panayam na when everything is okay, kapag maayos na, di ba, magkikita na ulit sila at babawi siya ng panahon. Yun naman ang sinabi niya. Ganda yun. Gusto raw niyang magkaroon siya ng partisipasyon sa paglaki ng kanyang anak. Pero 18 anyos na ito ngayon eh. Ay, Oo. 18 years old na. Habulin niya mga panahon na nawala. Mahabang panahon ang kanyang hahabulin. Gusto ko lamang magpasalamat dun sa actress na nakausap ko. Maraming salamat dahil pinayagan mo ko na magsalita tungkol sa isyung ito. Maraming salamat dahil sabi mo nga, wala ka ng panahon pa para i-entertain ang ganitong klase ng usapin ngayon dahil tahimik ka nang nagtatrabaho. Tahimik na ang buhay mo at napakaraming iniwan na problema sa'yo ng asawa mo. Inirerespeto namin yon. Unang-una yung pagrespeto sa loob ng 16 na taon, siguro yung sobra pa sa sapat ng respetong hinihingi mo mula sa akin. At ngayon dahil nandito na ito, yakap natin ang katotohanan. Yes, Maraming naman. salamat. Yun po, maraming salamat. At syempre, ang kwentong ito, hindi lang titigil ngayon to. Ay, oo. Yun ang sinabi ng actress. Nanay, hindi ko alam kung saan patutungo ito. Kung saan pupunta ito. Isang pakiusap ko lang, huwag niyong babanggitin ang pangalan ko. Na tinupad naman natin. Yes. Hindi raw niya alam kung saan ito pupunta, kung saan matatapos. Pero ang pinakamahalaga, yung paglangtad sa katotohanan. Yun naman yun eh. Correct. Diba? Okay. Ay, nako, talaga rin naman. Ang vindication dumarating talaga sa takdang panahon. At congratulations. Ay, oo. Ano ito bahagi po ito ng buhay ng isang manunulat, ng isang katulad natin na nagba-vlog at nagbabalita ng ganitong kwento ng mga artista. Pansamantala po, pagbibintangan tayo at medyo malalagay po sa alanganin ang ating kredibilidad. Pero darating ang takdang panahon na tayo ay magkakaroon ng bendikasyon. Nakakatuwa na yun, di ba? Hindi na sumagi sa isip mo na darating ang araw na ito. Kaya umiyak ako sa interview ni O.G. Diaz kay Baron Geisler. Diba? Hindi ko sukat akalain na sa kanya magmumula ang revelasyon. Na akala mo, baum na sa limot ito, Oo. di ba? Oo. Sa tagal ba? Dahil ayos na kami nung actress. Ayos na, pati ang kwento ng buhay, maayos na. Pero ngayon, naku, asahan na natin. At saka nakamove na kayong dalawa. Lahat di ba? kami. Oo. Lahat kami. Magkasundo na, nakapag-move on na. At parang nasa likuran na lang namin ang kwento ng buhay na ito. Pero dumating nga po itong pagkakataon na ito. At ganun talaga, anuman lihim ang itago natin. Ipakatago-tago man natin ito. Hindi mo maaaring ilihim habang panahon. Kaya tama yun di ba? Hindi man ngayon, talagang darating ang panahon na talagang yung mabubulgar ang lahat ng mga ano na Ayun. Yun po, maraming salamat. Okay. Ang tanong. Hindi na raw kailangan pa ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo sa kanyang buhay at career? Ha? Ano raw? Hindi nga. Ang tanan ako, no? Perfect! Diba?
At syempre, heto na po mga kapatid, ang pangalan ng ating mga minamahal na SNNers na kailanman po ay hindi nagsawa ng pagsubaybay at pagsuporta sa ating programa. Tito Manny Garcia and Tita Norsky, sa lahat po, maraming salamat sa inyong mag-asawa. Boycie Caragay, Mauricio Formacion Espirito, Tita Julie Paras, Jojo and Leslie Advincula, at Mama Noemi ng Hainan China, maraming salamat sa suporta. Tito Abel and Tita Nene Olanda, Freely and Lara May Abrigo, maraming salamat. Eddie Letada, Dribble and Mama Lota, Johnny Sebastian, Dan Clavecillas and Mama Cel, James Vincent Navarrete and Mama Da, Direct Franny Zamora na nasa Amerika pa rin pero kasama natin sa SNN. John Anching Bautista Silverio, Randy Balaguer and Mark Valencia ng 16 Cent Coffee po sa Silang Cavite at mahigpit na yakap ng pagmamahal kay Mama Lydia. Toby and Mama Ana Morabe, syempre our ninang Tita Flori Estrada, Maraming salamat po. At isa pang ninang, si Letlet Cocabo, at belated happy birthday naman po sa Reyna at Rampadora ng Sydney, Australia. Catherine Amos, maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin. And of course, syempre the most ninang and the most generous of all time, Doña Lily Chua. namimiss. Aka na. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Teka muna, sino ba kasi yan? sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ako, sino ang magbabato? Ako, eto na nga ang ating blind item for today's video. Isang actress. Sabihin na natin actress kasi mahusay na siya kumarte ngayon. Bata ba? Nakikilala, bata pa ito. At sikat na sikat. Na dati, nung nagsisimula ito, nung dalaginding, yung mga dalaginding pa to, sweet sa lahat. So malalapit sa kanya, sa lahat. Kaibigan, kamag-anak, katrabaho, sweet. Pero dahil ang sweetness niya ay parang pumait na. Bakit? Kasi yung mga dati-dati niyang mga kachika na dati-dati nagpapaano na nangangamusta o kaya nagre-react sa mga bawat post, Sumasagot sa mga text, sa mga kaibigan, kakilala, katrabaho. Pero ngayon, lalo sa mga kamag-anak. lalong-lalo na. Pero Romel, di ba, ang mga artista kasi kapag puspos na sa dami ang kanilang mga trabaho, kinakapos na sila sa panahon. May Kaya mga napaka-busy na sila. merong pagkakataon sanang ganon. Pero huwag naman natin sabihin all throughout. Ano lang ba yung Hindi ba niya pagpindot maihahanap ng panahon man lang? na nakasama mo yung mga taong yun, ha? Kasi naniniwala ako, pag sikat ka na, yung gusto makasama, yung mga taong nasa ibaba ka pa na nakikita mo. Di ba yun, di ba, Nay? Babalikan mo yung nakaraan mo. Di ba pagka daw siya tinetext, nag-heart pa? Dati. Oo. Ngayon, Ning, kahit na anong text mo ng personal messages na hindi na rin nasagot. At saka sa panahon ngayon, kahit anong tago mo, nagkaroon ng notification yun eh. Ah. Talagang nakalagay yan din. Ba't hindi mo lang mapindot? At saka isipin mo, pag nakita mo, di ba, may nag-like sa'yo. Oo. Ay, kakilala ko to, malapit sa akin to. Pipeltahan mo yun. Lalo na kung kadugo mo. Perfect! Yeah. Ayun na nga ang nakakaloka. Yun nang malalapit sa kanya. Never niya nang binabalikan. Naapektuhan na kaya siya sa paglaki ng kanyang pangalan? Sabihin Bakit natin, ba? nararamdaman naman natin yan na lahat naman ng artista dumaan sa ganyan. Oo. Diba? Pero nasa paghawak yan. Yun. Nasa tao yan kung paano mo i-manage ang popularidad mo. Tama. Bago natin bigyan ng clue kung sino siya, bakit hindi mo kinantahan kanina si Willie Revillame at saka si oo Baron nga. Geisler? Mamimiss na mga SNNers yan. Anong kanta ang ibibigay mo? Kakantahan ko sila ng No More Lonely Night. Mababa. Ang baba naman. Oo. Sino ba kumanta nito? No More Lonely Ang taas naman yan. Teka muna, Ali, pwede bang pakibigyan mo kami ng lyrics There ng will be album? no other, no more. More Lonely Night. Ayan Nako si Paul McCartney pala to eh. Paul McCartney, isa sa 4 na miyembro ng Bee Gees. Hindi, Aba. Gusto mo ba yun? Hindi. Akala ko kasi B. Ako din eh.
Sabi ko. Akala ko The Beatles ang Beatles. sasabihin. Oh, ang pinakamayamang miyembro ng The Ay, Beatles. ganun. Paul Yung pala McCartney. ang pinakamayamang. Yes. Oo, ayan. Yan mo. No more lonely nights. Wala nang malungkot na gabi. Kasi ikaw ang sa akin ay gumagabay. Nagsisilbi kang ilaw sa aking buhay. Araw at gabi. Walang bandi. Oo, kanta yan. Oo, diba? Araw, gabi. Walang panty. Diba? At saka, we have joy, we have fun, we have no electric fan. Mga ganun yan. Okay. No more lonely nights. Ayun, Ganun no? yun. Ay, oo. Oh, go. No more. Mababa. No more lonely Mataas. nights. Mataas. Mataas ba? Mataas lang na regular na Oo. boses. No more Baba. lonely. No. No more lonely night. No more lonely night. Nawala na. Pakawalan mo ang aking pasyente. Umalis ka sa kanyang katawan. Parang ano na naman to, May pinula, sabi. may sabi. Oh, sige nga, kanta. Ang lakas ng loob mong pasukin ang mundo ng The Beatles. Oh, sige nga. But another lonely night might take forever. But no more lonely night. Another lonely night. Ganun yan eh. No more lonely nights. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my everything in life. Ay, wala. Binabago mo. Ikaw talaga, sumikat ng todo-todo. Wala pang nakalalampas sa kasikatan ng The Beatles hanggang ngayon. Ay, oo Oh, nga, no? isa pang awitin. Mula naman, para kanino naman to? Kay Willie? Kay Yan. Willie naman. Ano naman to? Tapos yan ang, ano, Ano? Sabi ni Jet at saka ni Ali. Buti si Mike. Pasalamat ka. Si Mike. Walang reaction. NR yan. Lagi no reaction yan. O, ano yung kanta? kakanta, ano din eh, ng One More Night. One more nights. One more night. One more chance. Tan, 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 tan. Tam. Ayan, dapat yan sa kanya. One more chance. One Kasi more nag-English chance, siya oo. sa pagkakataon. One more chance. Dun, 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 dun. And every one more chance. You break my heart away. Ano mo, babe? You take My breath away. You Break my Hindi, heart. may kanta kasi gano'n. You na say Oy, alam mo pa si nanay. Ang gaganda na mga kanta. Take my My breath away. Yun yun. Tingnan ko nga, Ali, ano ba ang sinisinter nito? Ano ba yung sinasabi niyang kanta raw? One more chance. One more chance. One more night. Sige, akin na. Ano ba? Ito ba yung sa... Phil Collins, one more. Kanino? Phil Collins. Phil Collins. Kilala mo ba kung sino si Phil Collins? Hindi. Si Collins na lang. One more... Ano ba One to? more Eh, night. puro one more night. Puro Ay, naman Oh. One more night. One more night. One more night. Puti pa si nanay. Alam mo, si nanay talaga nagbibigay sa atin ng ano. Oo. Tamang Hindi, kasi ako nakikinig ako talaga. Musika lang wala hilig sa akin. Ano pa? Ala na, tama na, one more night. Oo. Wala na ibibigay sa'yo na isa pang gabi. Okay. Ayan. Dito na tayo sa clue. Oo. Ng young actress na mukhang nakalimot na sa kanyang nakaraan. Yes. Siguro, marahil, kasi idinidikit siya sa napakasikat na artista ngayon. Di ba? Kinukumpara siya. Ay, Nagbabardagulan Nagbabardagulan. Siguro ang feeling niya, level. Siya na ang ka-level. Oo. Pero siya, Ang dali-dali niyang bigyan ng clue, lalo yung pangalan niya. totoo. Sobrang dali. Ginagawa ni Wendell yan. Ay, Pahiram nga. Pahiram nga. Hindi niya nun yan. Kala ko, ring my bell. Sige, pwede. Ano? Ring my bell. Ring my batono mo. Ring my bell. Ring my bell. Woo! Ring my bell. Ring my bell.
Yun. Yun na yun. Pero Diba? Diba? Ang bilis bigyan ng Pero pangalan. yung apelyido Ng clue. niya, Oh. sikat na sikat din to nung panahon ng PBA pa ba noon? Sino? Yung 3 points! Di ba? Coach na siya. Coach na siya. Retired coach na siya. Retired coach na. Ay, coach. Ah. Pero buhay pa ba siya? Oo, alam mo, huwag kang pumapatay ng mga tao. Yung mga buhay, pinapatay mo. Yung mga patay na, hinahango mo naman sa libingan. Oh. Hindi ko na naririnig. Bakit kailangan mong marinig? Artista pa Hindi siya. naman siya singer. Oh. Puro sikat na sikat yan nung panahon. Oo na yun. naman. Grabe. Mm-mm. Oo. Si Tito Jimmy. Oo nga, Oh, di di ba? ba? Kung panahon na yun, kung may mga 3 points pa, di ba? Siya ang pinaka Kung dami. ano, parang Mm. Alvarez. Alvarez! 6 fouls. Graduate. Graduate. Ayan po. Nako mga kachika, ano ba dapat gawin? Naku, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po yung Ronald Chica Vlogs ko, ha. Salamat po. Maraming salamat at syempre hindi po namin malilimutan. Mula sa Toronto, Canada, mahal na mahal ka namin. Direct Beverly Verhel at batiin natin ang kanyang mga kaibigan na siyang inuukil-kil para Ay, batiin. oo. Miss Leonor P. Geronimo ng Department of Agrarian Uy, Reform. Hello po. At Mr. John Fabon ng DENR. Maraming salamat din po sa inyong pagsuporta. At Oo nga, DNR, talk of the town ngayon. oo, yan. sa di ba? pagbibigay ng At syempre, wala. Kung kayo dapat gawin, hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng Teka, SNM. bakit ba sikat ang DENR ngayon sa pagbibigay ng Kasi binigyan nila ng permit, di ba? Yung Ang doon alin? sa Bohol, yung Hmm. isang resort doon sa Bohol. na nasa Oo, tabi nasa ng Chocolate tabi ng Hills? Chocolate Hills. Alam mo, Oo. yung Chocolate Hills, naalala ko lang si Amay Oo, Bisaya. Ay, oo. Diba? Pwede na siya ngayon tumakbo. Nung kakandidato sa pagka-presidente, si Amay Bisaya, ang kanyang sinasabing plataforma, ipapa-flat niya ang Chocolate Hills. Oy. At ooperahan niya ang mga tarsier para maging singkit. Paano na ngayon yan? Tinayuan na pala Oo. ng ano, Pwede na ng ngayon. resort. Pwede na ngayon ipaplat yun. Hindi. Alam mo, pinagmamalaki ng Pilipinas ang Chocolate Hills ng Bohol. Correct. Oo nga, Diba? tama. Kaya, sige, ituloy mo na. At saka siyempre, samahan niyo ako sa samahan niyo ako sa magsabi ng please don't skip. At supportahan niyo naman namin Showbiz Now na official. Ito yung amin TikTok. At Hindi na niya alam. Kasi wala. At syempre, maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kachika. Sobrang salamat po sa malayuan at malapitan ninyong pagsuporta sa amin. Kayo po ang aming inspirasyon. Di ba naman, Romel Chika? Yes, salamat po. At bari ko to, Wendell Alvarez. maraming salamat. Ito, hearing na naman. Kaya sinasabi ko ni Pag-asa, salamat po. Kepis ka layo magsalita. Hanggang sa muli, dito pa rin po sa ating programa. At ito ang Showbiz Now. Now!